Ito yung aming kitchen. Ayan siya. So, natutuwa ako kasi maliit lang yung kitchen namin dahil ano siya, madali siyang linisin. Hindi ko kasi forte ang paglilinis. Natutuwa akong mag-organize pero hindi ako forte. Wala pa ako doon. I'm praying to arrive at being expert in cleaning. So, as much as possible, ang konsepto is dapat clear yung space para madali siyang yun nga, i-wipe lahat. Tapos, malaki yung space ng prep area. Tapos, nakakatuwa yung konsepto ng developer na stove, tapos sink, tapos yan, ref. So, at least, hindi kagaya ng, happy na ako sa ganitong size, hindi na ako humihili ng mas malaking kitchen kasi konti lang yung movements na kailangan ko paglingon ko, andito na yung sink, andito na yung stove, konting steps lang, andito na yung mga dishes, konting steps lang, andito na yung parang pantry. So, happy na ako sa ganyang setup. And try natin isa-isahin yung mga shelves para maikot ko kayo dito sa aming kitchen and dining area. Dito sa bandang baba, ito yung aming lagayan ng tubig. Naka-custom built pala tong cabinet na to. At yung mga black beans, natutuwa ako sa mga beans na ito dahil tall and slim. So may mga labels lang siya para madaling makita. Alam din, yan yung mga bahay ng mga bagay-bagay, madaling ibalik. Yan, mga foil and wraps ito. Tapos, medicine. Tapos, ito lang sa medicine, may mini compartment siya para hindi gulo-gulo sa sipon, sa ubo. Kita na. Tapos, yung ibang mga fever patches, ayan, nebulizer. Wala na lang laman yung iba kasi hindi pa na-refill. Ayan, nandyan din yung mga thermometer at ang mga band-aids. Tapos, tissue, toothpick, mga drinks, Milo, kape, filter ng coffee maker, ayan, mga biscuit. Yung ibang mga biscuit na may nasa treats section para kasi ano siya, hindi accessible, para hindi nila lantakan. Mga pantry stuff, cornstarch, mga nandiyan sa likodan yung mga stocks, so mag-grocery pa. Kaya walang laman. Tapos mga pangluto, mga nuts, kape, asukal. Ayan, open shelf concept. So, of course, ang ref. Sa taas ng ref, nandito yung may basket for wallet, coins, para isa lang yung paglalagay ng mga pera, bread. At nandito yung treats area, empty pa siya kasi mag-grocery. Again, yan yung hindi mga secret weapon pag nagliligalig na o kaya mga treats after schoolwork. Ayan, dyan yan. And then, sa isang bin naman, nandyan yung mga hindi ginagamit ng mga kitchen tools for baking, at iba-iba pa. So, hindi pa siya, kailangan pa siya, pero hindi siya madalas ginagamit kaya nandyan siya sa taas. Dito naman sa drawer dito, ayan ang bigasan. So, bigasan lang ang laman yan. And then, dito banda ang mga plates, spoons, and forks. Tsaka mga bowls. So, we minimize the colors na the white para again, hindi siya magulo. Hindi na yan magulo. Mga cups, tapos mga sandok na maliliit, measuring spoon, knife, grater, mga tools na madalas ginagamit. At sa baba, mga small and mostly used pots and pans, mga tall na tools, tsaka mga trays, mga mixing bowl, mga yan. So, sabi ko nga, maganda na i-maximize yung vertical space, kaya yung itong dalawang naipundar, ito sa living room at ito sa kitchen, ito yung mga naipundar pa lang namin na cabinetry na custom. So, going back, nandito yung aming dito, syempre, oven, ref, dito yung coffee station, nandyan yung mga mocha pot, coffee grinder, mga blender, mga appliance, ito yung appliance tower. Tapos, dun sa taas, nandito yung bags. Dati yung mga bags, nandun siya sa taas. Pero kasi, dito naman kasi yung drop-off zone. So, dito binubuo yung baon. Pag Sunday, yung mga baon, yung mga Bible, nandito lahat. So, dapat nandito na rin yung mga bags. Kung mag-grocery ka naman, dito mo din naman i-empty. So, hindi na kailangan iakyat. Tapos, syempre, yung mga bags pa din. At doon sa taas, ayan yung mga extra naming damit. Nandun sa likod ng bag na to yung kay tatay. Tapos, ayan. Yan lang yung, bukod dun sa nakita nyo dun sa closet namin, yan lang yung mga extrang damit na, mga extra special na damit. Halimbawa, pag team ng anniversary, yun yung color. Tapos dito, empty siya. Hindi pa masyadong puno. Nire-reserve ko siya kapag bumalik na dito si Gigi from college kasi gagraduate na siya. Diyan niya ilalagay yung mga declutter niya. Yan. Dito naman, syempre nandito yung tubig, nandito yung kape. So, dapat, at saka nandito yung initan pag timpla ka. Kaya dapat nandito din sa tabi niya yung mga mugs. Tapos dito sa taas, dito sa tabi ng stove, nandito yung mga blessing din ng Panginoon. Ito yung nakapundar namin na spice rack. So, dapat pag gagamit ka ng mantika, hindi na siya dapat mananatili sa countertop. Babalik na siya dito kasi nandiyan na accessible siya. So, mga sibuyas. Tapos, ayan lang laman ng countertop dapat. Ng rice cooker, air fryer. Ito, dapat
Nakalabas siya, parang ginawa na lang naming accent kasi kailangan hindi siya nakatago para hindi siya mag-mold. Made of wood kasi siya. So, ayan. Yan lang dapat ang laman yan. Tapos nandito yung aming parang, dapat ang idea nito kaya maliit lang to, hindi kagaya ng mga typical na patuluan, kasi dapat mabilis siyang mapuno, kaya apt na madali mo siyang ilalagay. So, dito lang din naman yung lagay ng pinggan, malapit lang siya. So, dito yung punasan ng pinggan. Pag sobrang dami talaga, ayan. Diyan. Compact lang siya dapat para mabilis siya tabi. Taas, ang sistema naman namin dito is that, nandito yung mga ekstrang plato, tsaka pinakagamitin dyan yung mga jar, mga garapon, pag may mga tirang gatas o kaya mga oats, overnight oats, yan. So, accessible lang siya. Hindi na siya kailangan umakyat ng bangko pag kailangan. So, hindi nakakatamad ibalik. Ngayon, sa kabila naman, mga extra condiments, sa taas, mga disposables. Dito is yung mga madalas na ginagamit na kakaiba na hindi kasya dun sa lagay ng pots. Ito lang araw-araw tong nakalabas. Dito nagde-drain ng meat o kaya nagde-defrost nagto-thaw ng frozen, mga gulay, tapos mga lagay ng mga fish fillet na i-freezer, extra dish rack. Nandun yung mga Tupperware yan. Yan na yung laman yan. Tapos yung mga nandun lang, mga meat processor, saka mga timplahan ng wala na. Dati punong-puno talaga yung umaapaw. So, minaximize ko din itong door. Kasi nga, papile up siya eh. Mapangit siya. Hindi mo na mahuhugot yung nasa ilalim pag pinuno mo yung nasa taas. So, another way is that pwedeng magdikit ng storage dito sa pinto. Yan. Nandun sa taas, nandun ang mga hindi madalas gamitin. Mga styro, cooler, parang pag may frozen ka o kaya magka-camping, yan dyan. Dito, ulit dito eh, may mga chichirya. Pero dito nakalagay, hindi ko nabubuksan pa. Nandito yung mga tumbler, mga cups, pag magkakape, dadalahin. Tapos nandun yung mga chichirya. Katabi kasi. Nandun yung mga ceramic serving plate. Pag magbe-bake, ceramic tray. Pag may bisita, big batch, yan, dyan. Kunti lang. Ang idea, hindi masyadong naming pinupuno kasi mahirap kunin yung nasa ilalim. So, yan lang kaming hinang na mga parang mesh rack para sa mga gulay na pwedeng madali nang masira, yung kailangan kong maalala, saka yung mga lulutuin bukas, yan, tuyo na. Hindi pa pwedeng iakyat, pero dito yung extra hanging place. Nagwo-work ako dito, gusto ko naka-open yung curtain na yan kasi nakikita ko yung sunlight, nakikita ko yung sumisimo yung hangin, kung hindi maulan or malangaw, or ang dami ng binhan. Tapos, yung ibang mga neighborhood, pag nag-extend sila, sinasara na nila yan, parang ginagawa nilang additional space nila yung likod. Pero, parang hindi namin siya gusto kasi matatakloban yung natural light at saka yung breeze ng air. So, nakaka-relax siya. Ito yung major, madalas kong workspace dito sa bahay, ang kitchen. Tapos dito naman sa ilalim, it used to be our trash area, parang drawer type siya. So, kasi hindi pala maganda dahil laging kinakalawang yung roller niya. At saka binabahayan siya ng mga ipis at langgam dahil, di ba gusto nila yung mga dark areas. So, breeding ground. So, nilabas na lang namin siya, nilagay namin dyan. Tapos dito, drawer. Maganda talaga ang mga drawer kasi nakikita mo yung nahuhugot mo yung buong item. Walang naiiwan sa likod. So, mga panglinis, mga hindi pa na-organize, mga spray, dishwashing spare, mga trash liner, ayan. So, tapos dito, gulo pa ata. Mga huge pots. Tapos sa bandang baba, nandito yung mga doormats. Kasi nga naman, dati nasa labas yun sa labahan. Kaso, pag kailangan mo, tapos nakakatamad lumabas. So, usually dito nagbabaha sa area na to, sa CR. So, dyan, accessible siya. Pag sa ref naman, ayan, gumagamit ako ng tray, except lang dito. Na-shot ng hindi na tray. So, kasi nga yung drawer principle, pag hugot mo, kita mo na yung mga laman. Na-block na nisa na basta tray. Ayan, walang maiiwan sa tray. Except lang dito kasi wala akong mahanap pa na tray na kasya tong mga to. Ayan. So, ganun din dito sa baba. Ay, ang gulo. Kasi galing kami ng grocery. So, hugutin mo lang, tray din. Nakita mo na, kita mo lahat. Wala kasi 'di ba, malalim yung ref. So, ang sistema, hindi na eye level yung mga bagay-bagay sa likod. Hindi mo na siya masyadong mapapansin. Akala mo hindi siya nag-i-exist. So, pero pag pinanyan mo, yan. Kita mo na. So, organizers lang din. Tapos kung mapapansin nyo, meron akong laundry. Ang mga laundry basket namin dalawa. Kasi dalawa yung CR namin. Dito ko siya napiling ilagay kasi dito naghuhubad ng tubal. So, dati nandun siya nasa taas pareha. So, imagine, di ba, iaakyat ko pa yung tubal. Pag nandyan, pagkahubad ng mga bata, diretso na dyan dang. Ganon din sa taas.
Meron din kami ditong parang ito yung utility cabinet namin. Ang laman, syempre, walis, mop, vacuum, mini walis, lagayan ng mga supot. Tapos nandito ang mga bags na ito, mga regalo, mga paper bags. Para kung ano lang yung kasya dyan, yun lang. Hindi na tayo magdadagdag mga parang eco bags. Everyday, hindi, kung kailan naalis dyan, kakukuha ng bag, yung mga pang mabilisan. Tapos dahil hindi na kasya to, map, dito na siya, may hook siya dyan. Tapos sometimes pag nagpapatuyo ng mga tuwalya ng mga batang basang-basa, ayan dito. Kasi pag binuksan mo tong pinto dito, matatakloban naman siya. So, ito lang, meron kami inventory ng mga karton para sa crafts. Ayan, dyan siya nagtatago. So, itong aming ito, it used to be the cover ng pantry kanina. So, kasi nga, gusto ko nga nakatago, malinis. Pero kasi, nasira siya by God's grace. Alam ng Panginoon na masira siya kasi lagi siyang dinilalambitinan. So, ayun, nung may taklob pa siya, ito, sarado pa yan. Ang gulo sa loob. Kasi nga, as a shower, wala tayong pakialam kung ano nasa loob, basta nakatabi malinis na. Pero ngayon, at saka, na-expire yung mga laman, hindi namin napapansin. No, ngayon, exposed na siya. Mas onti na lang yung steps mo. Parang mas napuwersa ako na mas ayusin siya. At mas nagkaroon siya ng sistema. Yan. Naman sa parang posting nook namin, yan, meron kaming bulletin board dito. So, mahilig akong gumawa ng mga plano-plano, mga checklist, ganyan. So, kung mapapansin nyo, nandito na yung pens. Kung gusto mong i-mark off yung checklist, ganyan. Tapos, nandito na yung scissors para sa pangbukas. Ito, dito yung bahay niya. So, hanggat maaari, dapat may bahay lahat para kung ang sabi ng isang vlogger, kung saan mo na isa lang yung iisipin mo. You do not waste the whole day or the whole time looking for the thing. Kasi isa lang yung sapat niya. So, yung mga pinopost namin dyan, mga artwork, nandito lang yung tape niyan. So, madali lang. Hindi ka na akit pa. Madali siyang i-implement. Yun si Godzilla. Yan, dito sa katabi ng dining area, sa right, sa isang side, meron parang mini lanay. May parang sliding door. Nandiyan yung treadmill na hindi pa naayos yung box ng grocery. Pero ito yung parang happy place ko kapag nasilip ako dito. Kasi yung tipong kahit na nakastuck kami sa bahay, halimbawa maulan, may view ka pa rin ng garden. Parang may mini garden kaming sinet up dyan. Para nakaka-happy ba? Nakaka-relax kasi yung mga green. Nung bata pa ako, hindi ko na-appreciate yung mga halaman. Pero ngayon, parang may calming effect pala siya. So, pag mainit, ino-open lang namin yung door para may extra simoy ng hangin, tsaka may natural light. Malaking factor kasi yung natural light sa sa mood ba. Tapos, pag magandang panahon, tumatambay kami dyan ng mga bata, tsaka kami naglalaro. Tapos, kasi mas masarap malamig. Yan.